Mga balitang pinag-uusapan, mga istoryang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang ating mga kwentong hihimayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari sa ating lipunan sa bagong Pilipinas. Ako po si Clazel Pardilia, on assignment. Sa dami ng mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa, ano nga bang paghahanda para maging ligtas sa sakuna? Yan ang tinutukan ni Angelic Lazo on assignment. May mga disaster kaming kinakatakutan na lahat tatamaan kahit presidente. Kailangan pa rin nakahanda ang tao dahil nade-delay din yung dating ng tulong. Ang lindol ako takot sa lahat. Sa bansa na halos taon-taon sinusubok ng bagyo, lindol at iba pang sakuna, handa nga ba ang bawat Pilipino? Bilang isang reservist sa Navy, nautusan tayong pumunta sa mga disasters, pag-rescue. So marami na rin napuntahan at doon ko nakita na kahit anong gusto ng government, kailangan pa rin nakahanda ang tao dahil nade-delay din yung dating ng tulong. Sarado ang kalye o sarado ang airport, sarado ang yung taong bayan na nasa lanta. Wala silang, karamihan ng Pilipino hindi talaga nakaprepare. Doon ko talaga nakita, nandiyan naman yung bayanihan na spirit. Pero ano yung may bayanihan kung bawat ibin yung kapitbahay mo, walang preparedness. So mahilig ako ngayon sa community resilience. Kasi gano'n na nakita ko rin nung Yolanda. Tama. May nakapaghanda, yung kapitbahay umiyak ang anak sa gutom. Hindi mo naman pwedeng talikuran yon dahil ugaling Pilipino nga yung kapwa. So sabi ko kung kahit ako ang mga kapitbahay ko rito, may meeting kami. Alam na namin sino ang doktor, sino ang engineer. May go-to person na Meron, kayo for no? whatever. Natutunan namin yun nung COVID. In-identify na namin, tulong-tulong kami. Ang lindol ako takot sa lahat. Kasi talagang gigibain ka niyan. Pati kuryente, komunikasyon, tubig. Pwedeng maputol. Tulay bumagsak. Ang pinaghahandaan ko talaga ay yung the big one. Una-una, malapit. Nasa loob ng Maynila dumaan yung fault line. At 20 million na tayo rito. Tumatawid din ba ang Marikina? Yes, dumadaan. West Valley Fault? Ang West Valley Fault dumadaan sa labas ng may C5. Ah. Kaya putol-putol din yung C5 na yan. Oo nga. At kayo, nanggaling sa isang subdivision na talagang nandun sa Kaya tabi ng fault, diba? lumipat ako dito, medyo lumayo ng konti. So, dahil alam ko na kahit anong tibay ng bahay mo, kung nakatungtong ka talaga doon. So, yun na nagtulak sa akin, ng paghanda. Sabi ko, kung nakapaghanda ako sa isang party, magpapainom, magpapakain, no, ba't hindi ako maghanda ng pwedeng gagamitin? Ilan sa payo ni Dino ang unti-unting mag-ipon ng emergency items. Dahil hindi ako pwedeng umasa basta-basta kung kani-kanino. Yun lang naging dahilan. Unti-unti ito, hindi ito biglaan. Basta may konting budget, bili ng dagdag ng dagdag. Hanggat nakaipon ako na kaya to ng kahit 3 buwan support ng pamilya. Number 1 sa lahat, tubig. Dahil ang tao, 3 araw walang tubig, mamamatay yan. Magguguluhan din yung sistema. Tubig talaga. Huwag ka lang uminom ng tubig 1 buong araw. Parang kang masira ulo mo di ba? Na parang uhaw. At yan ang nakikita namin lagi. Kasunod na doon, siyempre yung mga pagkain na madaling ihanda. Yung mga dilata, pwede yan.
may mga 6 months validity lang yan. Oh, Bago meron, i-expire. meron. Oo. So, dapat kailangan mo i-revisit yung Yes, para oo. umiikot. Oo, ginagawa ko, ina-alarm ko sa cellphone ko. Kasi nakakapagpa-anniversary announce, ano ka nga dyan, reminder. remind. Pwede rin yun. Bukod sa tubig at pagkain, importante rin lalo ang bigas. May tip din siya para mas may imbakyan ng mas matagal. Alam mo, nagsabi sa akin ito mga foreigners pa, maswerte raw tayo dahil bigas at konting bagoong ulam na. Eh sa kanila, sa ibang bansa, kailangan may tinapay, may kailangan na mga pasta pa. Ganun dito. Ang Pilipino, basta makapagsaing ka, pwede na, makatawid gutom ka na. Tapos may nabibili sa Shopee na tinatawag oxygen absorber. Yung parang mga nakikita na sa ibang Yung mga pagkain. pakete? Pakete siya. Dalawang klase yun. Yung isa, moisture. Yung silica nakita sa mga candy. Yung isa, oxygen absorber. Ang trabaho nun, pag binuksan mo, pasok mo agad sa bote kasi pag matagal, higupin niya yung oxygen dito. Pag sara mo ng takip nun, mauubos yung oxygen sa loob. Pag wala kang oxygen, walang tutubong buhay. Ito, meron akong eksperimento. Bumili ako ng mga tinatawag nating mason jar. Yung, Yes, no? oo. May sistema kasi ngayon, pwede kang mag-adobo. Pilipino, nung araw pa, nagpre-prepare na. May adobo tayo, may atsara tayo. Those are pwedeng tumagal eh. Oo. Buro. Parang may preservative siya on Yes. its So, own. suka, vinegar, no? So, mag-eksperimento kami ngayon. Yung adobo, niluto mo na, pasok mo dun sa ano na yun. Tapos, isisil mo sa kumukulong tubig. May go bag kami rito. May go bag ako sa kotse. May go bag ako sa office. Ang tawag ko naman doon, get home bag. Ang laman naman, no, makauwi lang ako. Siyempre, may rubber shoes, may damit, may gamot, ilaw, may ganang pito. Yun naman, pag let's say, nasusunog yung bahay mo or medyo, ano ka na, kailangan mong dalhin yun. At least may dala ka. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Each person. Oo. O, doon kami nagtatalo ng misis ko kasi sa kanya talagang suitcase. Sabi ko, hindi ko bubuhatin yan. Sabi ko, so, kailangan backpack para libre ang kamay mo. Oo, kasi Makahawak coordinated ka, yung- makabalansi ka pa. Oo. Yan. Backpack ang lahat. Backpack. Oo. Huwag kayo basta bubuo ng go bag base sa sinulat ng mga dayuhan. Kasi pupunta sila sa internet titingnan. Gagawa ka ng go bag para sa kondisyon ng Pilipinas. At ang mahalaga yung gamot, di Uy, ba? nako yan. Yes. Alam mo, Angelique, may nirescue kami sa Tacloban. Matatanda. May kaya, pero wala siyang stock ng gamot niya na pang maintenance. Nung pinalo up namin, kukuha pa sa Cebu. Dahil wala, sarado pati mga drugstore eh. So, as simple as yung maintenance medicine, no? Kailangan mo yun. Mental health, yan ang isang hindi na-address. Dapat nga hindi tayo, marunong tayo mag-survive. Oh, yes, pero kung gagawin na lang natin laging paniniwala na ano naman yan, may katatagan, resilience, katatagan. Hindi pwedeng ganun. So, ang mental health, yan ang kulang para sa akin. At bilang isang pamilya, payo niya, mag-set ng meeting place na alam ng bawat isa. So, may instruction ako sa mga anak ko. 8 nga yan, gala. May mga trabaho. Pag dito kayo inabot sa North Metro Manila, gano'n, dito tayo magkikita-kita sa lugar na to. Sa bahay, let's say, ng auntie nyo, kasi pinakamalapit dito. Pag nasa Makati kayo, dito kayo tutuloy sa village, na nandiyan kasi yung isa nating kamag-anak. Eto na. Yung go bag na una na dun, kung pabibitbitin yan, dun din naman ako tutuloy. Ngayon, alam ko na nandun siya. Hindi ako mababaliw, kakaisip. Oo. Nakauwi kaya yung bata. Itong lahat na na-experience natin mga nakaraan, bagyo, lindol, bulkan, lahat yan natural hazard ang tawag. Yes. Okay? Natural yan. Yung mga man-made, kagaya ng gera, man-made COVID, para sa akin, man-made yan. Nagbabago, dumadami yung tinatawag nating man-made hazard. Tayo po kasi umasa sa iba, sa gobyerno o sa kaibigan pagdating sa sakuna. May mga disaster kaming kinakatakutan na lahat tatamaan, kahit presidente. Kahit yung mayor na binoto mo, maaring biktima rin, o si barangay captain. Bago magising ka na lang na nag-iisa ka, na kailangan, parang isang lumulubog na vapor. Hindi mo maasahan yung kapitan ng vapor na yan. Ikaw ang sasakay sa lifeboat. Yan, di ba? Ikaw ang magsusuot ng iyong salbabida. Isipin mo yung analogy ng sa vapor. So kung panay-asa ka na lang sa iba, baka matuluyan ka. So paghanda na sa mga malalaking sakuna na you're on your own ang tawag namin. Kailangan man sa akin.
Susunod sa On Assignment. Ang preparedness, hindi namimili kung mayaman o mahirap. Hindi rin namimili ang disaster. Walang sinasanto ang disaster. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, biktima ka pa. Para mas bigyan tayo ng kaalaman sa paghahanda, ipinasilip din sa atin ni Dino ang ilan sa kanyang mga nakatabing gamit na helpful in case of an emergency. Gaya nga ng sabi, hindi kontrolado kung kailan darating ang disaster. So what is this naman? Well, lahat ng available na space, gumawa lang ako ng kahon at well, ano naman to kahoy, no? Lagyan ng loam soil. Ito, ano to ngayon? Mga pepper. Ito, papalitan na to, mga tomato. So, basta may space ka, mag-umpisa ka na magtanim. Diyan na ako kukuha. Anong soil na ginagamit dyan? Ano siya, kombinasyon siya ng coconut husk, yung coco peat ang titawag, tapos nilagyan ng vermicast. So, ano siya, organic. Organic siya. Halo mo lang. Ito, in-experimento naman. rin namin. Oo. Vertical garden din yan. Oo. Drum yan, na yung mga butas. So, tataniman ko naman ng mga lettuce yan, o herbs. O yung mga, kung ano mang panghalo. Tapos, namumulot ako ng talaga, yung mga nagtataba sa puno. Oo, yan. Kinukolekta ko yan. Dahil pag dahil sa Meralco, Oo. hinihingi ko. Ano, Para maging firewood. Dahil tumaas na talaga ang presyo ngayon ng LPG. Sabi ko nga sa'yo, di baling tumaas, pero kung wala naman din mabibili, mapipilitan talaga kami tayo magganito. Ito ang solar panel, nagkakaubusan, pero mahilig kasi ako ng DIY, no? So, tapos wire up na namin to. So, yung mga cellphone, ilaw, pwede kami mag-charge. pati mga ventilador. Ventilador, diba? exactly. Oo. Yung mga ventilador. So, kung magkaroon tayo ng energy crisis at patay bukas ang kuryente, at least merong panghanda. Ito naman, dish akala naman. nila radar, hindi yan. Oo, Yan ang hindi tinatawag na solar cooker. Solar cooker. Para tong yung baliktad na magnifying glass yung naglalaro tayo nung araw, yung ilaw ng araw, nafo-focus sa isang point dito. So, yung heat ng araw, Yung light nagre-reflect mismo, yung nagbabounce, light babounce dito. nagko-concentrate yun sa isang point. Para nga yung laro natin nung araw, yung magnifying glass. No, so, pag nakuha mo yung tamang ano niya, uusok na lang yan. Tapos ito actually, mainit na to kanina eh. Makakapag ano ka dyan, prito, pakulo ng tubig, palambot ng karne. Pwede ka Oo. mag-saing. Oo, pwede ka magsaing. Pero titignan mo, ano lang to, yung tape na foil. Oh, foil lang yan. Talaga. Nakakorte lang, talagang... Baka naman ang mahal nito. Or affordable. Ayan na, ano na. Kaya. Ayan Na, mga nasa, parang Oh, wow. nasa 3,000-4,000 pesos. Ganon, pwede naman. Oo. Ayan na, Okay. nasusunod na niya. Nasusunod Mag-umpisa, na yung- magdidingas na yan. Ayun na. Ayun, ano meron na, na. butas niya, oh. Ayun, pakita Pero natin just sa imagine, camera. kaya niyang gawin yan. So ito, no? Oo. Meron na. Ayan. Ayan, Nagsisimula. umuusok pa. Umuusok pa. Pero nakafocus siya dyan. Nakafocus siya kukulo dito. yan. O, wala akong Ah. kuryente, wala akong ano. Okay. Ito naman. Matatawa ka, namulot ako ng sirang oxygen tank. Biniyak ko. Ito naman, kahan ng fire extinguisher. Ginawa ko. So, pasok doon yung kahoy na to, paapoy sa ilalim. Para siyang rocket stove. Dahil Rocket naghahabol siya ng hangin. Kaya malakas. Pag dumidingas na yan, nakala mo ano siya. Rocket. Gumaganon talaga. Parang naghihingalo yung apoy eh. Hinahabol niya yung oxygen. So pwede ka rin magluto Pwede, dyan. oo, pwede rin. Ang aking ending lagi pag ako'y na-ito. Remember the 4 Ps. Hindi yung 4 Ps ng government, ha? Let's start to plan, planuhin na natin, prepare, practicein natin, and pray na hindi natin kailangang gawin lahat yan. Yes. For the 4 Ps of the preparedness. Mula dito, Dino, no, pupunta naman tayo dun sa isang area pa ng bahay mo kung saan nandun naman yung mga stocks, kung paano po iniipon yung mga iba't ibang klaseng pagkain. Sige. Ayan, Oo. sige. Okay, so, Dino, ang dami namang mga bote dito, tsaka yung mga nandito sa taas. Ano yan? Okay, so, sabi ko kanina, importante tubig. Talaga, tubig. So, nakahanda yan. Marami pa yan sa likod. Ito para madali lang kunin. Ito, ginagamit ko rin to pag akyat sa water dispenser. So, basta marami akong spare tire, kumbaga. Okay. So, maano yan. Bilang yan, ha? Kung kano karami ang tao rin sa bahay. Sa anong computation? Ang computation, 4 liters bawat araw isang tao. Okay. So, ito, mga 5 araw 5 to. gallons yan, di ba? 5 gallons, which is about 19 liters. This is good for 1 person
4 or 5 days. Kaya marami, dahil marami din ako anak. Marami kayo. Marami pa sa likod. So yun ang tandaan nyo. Isang ganito, 5 araw, bawat tao. So nilabel ko na rin para madali tanda. Nasaan yung mga energy. Anong energy? Yung mga aking butane, kandila, lighter, lahat ng anything related to energy, fire. No? Si cooking, eto mas... pag binuksan mo yung cabinet mo sa itaas, sa kusina, maraming sobrang abubot. Tatlo kutsilyo. Bawasan mo, hindi mo naman gagamitin lahat yun. Inilagay ko na dyan para lumuwag pa sa taas. So kung may disaster, hindi ko ma-access yung bahay dahil sa ilindo, may gamit ako sa labas. Ganon din yung iba, bats, beddings, pati yung inflatable na bed. Shelter, mga tent yan, medical, yung mga gamot. Rescue, yung mga pambukas ng pinto, mga, let's say, ano. So iba-iba. Ito, utensils. Ang laman nito, magulat ka, paper plate. O, kasi pagdating ng disaster, walang tubig. Bakit ka pa maghuhugas? Paper plate. Iba nito, mga electronics na yan. Mga ilaw, foldable charger. Ito, bagong acquisition ko to, emergency food. Ito, good for 30 years. Okay? Pero 30 days. Sinubukan na masarap. Sinubukan na namin. So, pang isang tao. Para lang... Biscuit ba yan? Hindi, iba-iba. May mga lasagna yan. Halo-halo. Oo. I see. Lalagyan mo lang ng hot water. Ito yung mga extra lighting, binibilad sa araw, pwedeng mag-charge, mga two-way communication, battery packs. Makita mo dyan yung sample ng bigas. Yung sabi mong 2022 pa. Walang bokbok, Ito, yung pinaglagyan ng tubig. Yung binibili mo. Yes, oo. Food grade na yan eh. Binuhos ko yung bigas sa loob. Nilagyan ko ng oxygen absorber. Yun lang yun. Sinara ko. Oo. Nangayayat na nga kasi hinigop niya yung oxygen. Ganun ha? Pag walang oxygen, hindi mabubuhay ang kahit bukbok. Wala. Ito mo, proof. 2022. Malinis. Edible. Edible yan. Ultimo, oxygen tank. Oo. Pag may emergency, at least meron nakahanda. Tapos, Ito sa pagkain naman. ito naman yung mga tinatawag na mason jar. Iba-iba yan. May asin, Sterilized may asukal. yan. Oh, yes. Oo. Pinakuluan para ka ng bote sa baby. tsupon ng bata. Oo. Bago mo gamitin. Vacuum sealed lahat yan. Oo. May nor, may Merong dried mga fruit, iba-ibang- munggo, asukal, brown sugar, salt. Siyempre, dog food. Ayun. Tahol ng tahol yung aso ko, narinig mo. Oo. Pati dog food, meron kang handa. Itong laman nitong safe Yan na ang to, na yan ang pagkalaki-laki. ginto. Kahadiyero to. Pero kasi pag wala ako, naka-deploy ako sa Navy at ang pamilya ko pinabutan dito, siyempre ayoko naman yung looter ang mauna. Ito yun. Imbis na ginto, ang laman niya, ginto para sa akin dahil sa pamilya ko. May extra money dahil pag baksa kang ATM, kahit pa paano meron akong barya, lahat ng dokumentong importante, titulo ng lupa, mga ano. Tapos yung parang meron kang mini grocery dyan. Pinapalitan ko rin yan, umiikot yan. Umiikot Kung malapit dapat na mag-expire, paggamit na. Gamitin na. So, bibili lang ako ulit kaagad. Huwag ko munang ubusin, tapos bibili, baliktad. Dapat may Bumili ka kapalit. muna, yes. Oo. Kasi pagdating ng gulo, yan ang pinakakayamanan ng buhay. Pagkain. Pagkain yan eh. Yan ang ano yan. So, yan, mas simple lang ang setup. Ang preparedness, hindi namimili kung mayaman o mahirap. Hindi rin namimili ang disaster. Walang sinasanto ang disaster. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, biktima ka pa. Kaya tandaan, ang paghahanda ay hindi lamang personal na desisyon. Isa rin itong responsibilidad para sa sarili, pamilya at komunidad. Angelique Lazo, On Assignment. Walang trahedyang hindi malalampasan kung sama-sama natin itong paghahandaan. Magbabalik ang On Assignment. Naghahanda na ngayon ang pamahalaan ng posibleng legal na aksyon laban sa mga responsable sa operasyon ng pasilidad. Basta tuloy-tuloy nga kasi challenging nga kasi lalo na itong area na to, nakita mo naman, yung taas ng aakyatin ng mga equipment, hindi biro yan. At saka delikado yan kasi very unstable yan. Ang basurang itinapon mo, ika nga nila, babalik din sa'yo. Marahil yan ang balik sa atin ng nasunog na landfills sa Navotas City kung saan libo-libong residente ang naperwisyo. Yan ang tinutukan ni Floyd Brenz On Assignment.
Patuloy na nasusunog ang landfill dito sa Navotas ilang araw matapos itong sumiklab. Hirap pa ring tuluyang maapula ang apoy dahil sa lalim at dami ng basura habang pinapalala ng pabago-bagong ihip ng hangin ang pagkalat ng makapal na usok sa karatig lugar. Matapos ang halos isang buwang pagliliyab ng Navotas Sanitary Landfill na nagdulot ng makapal na usok at pangamba sa kalusugan ng libo-libong residente sa Metro Manila at Bulacan, naghahanda na ngayon ang pamahalaan ng posibleng legal na aksyon laban sa mga responsable sa operasyon ng pasilidad. Basta tuloy-tuloy nga kasi challenging nga kasi lalo na itong area na to, nakita mo naman, yung taas ng aakyatin ng mga equipment, hindi biro yan. At saka delikado yan kasi very unstable yan. Japan is in a position to provide any support when and we can provide any support or as necessary, and that's the spirit of the partnership between the Philippines and Japan. Habang idineklara ng tuluyang naapula ang sunog, nananatili pa rin mahigpit ang pagbabantay ng mga ahensya ng gobyerno para matiyak na wala ng banta sa kapaligiran at kalusugan ng publiko. Ayon kay Kuna, humihingi na ng mga dokumento at certified true copies ang OSG bilang bahagi ng paghahanda para sa mga legal na hakbang na maaaring isulong ng gobyerno. Kinumpirma rin ng Environmental Management Bureau o EMB na ang dating operator ng Navotas Sanitary Landfill ay ang Philippine Ecology Systems Corp. Sa ngayon, patuloy ang pagsusuri ng mga abogado ng gobyerno para matukoy kung may paglabag sa environmental laws at kung sino ang maaring managot sa insidente. Sinabi ni Kuna na hindi pa rito nagtatapos ang problema dahil patuloy pa ring nararamdaman ang epekto ng polusyon sa hangin sa ilang lugar sa National Capital Region at Bulacan. Bumagsak sa mapanganib na antas ang kalidad ng hangin sa Metro Manila matapos bumalot ang makapal na usok mula dito sa nasusunog na landfill sa Navotas. Ilang lugar po ang umabot sa very unhealthy na air quality, dahilan para payuhan ang publiko na magsuot ng face mask at limitahan ang paglabas, lalo na ang mga sensitibo sa polusyon. Mas mataas naman ang naitalang antas sa ilang bahagi ng Bulacan kung saan pumalo sa humigit kumulang 50 micrograms per normal cubic meter ang particulate matter. Ibig sabihin nito, hindi ligtas ang kalidad ng hangin lalo na para sa mga bata, senior citizen, buntis, at mga may sakit sa baga o puso. Dahil dito, muling pinayuhan ng DENR ang publiko na manatili sa loob ng bahay kung maaari at patuloy na magsuot ng face mask para mabawasan ang exposure sa mapanganib na usok. Ipinaliwanag ng DENR na ang National Ambient Air Quality Guideline Values ay nagsisilbing legal na pamantayan ng bansa para sa ligtas na antas sa polusyon sa hangin. Ang Environmental Management Bureau ang nangangasiwa sa pagpapatupad nito alinsunod sa Republic Act No. 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Kasabay ng investigasyon, pinalalakas na rin ng DENR ang mga hakbang para maiwasan ang kaparehong insidente sa iba pang dump site at landfill sa bansa. Sa isang memorandum na inilabas ni EMB OIC Assistant Secretary Jacqueline Caancan noong April 22, inatasan ang lahat ng regional directors na obligahin ang mga sanitary landfill operators na magsumite ng contingency plans laban sa sunog at iba pang emergency sa loob ng 15 araw mula sa pagtanggap ng kautusan. Nagpaalala rin ang DENR sa mga local government units o LGUs na agad nang itigil ang operasyon ng mga open at controlled dump sites dahil sa panganib na dulot nito sa kalusugan at kalikasan. Ayon sa ahensya, kailangan mas paigtingin ang waste management system sa bansa para hindi na maulit ang malawakang sunog na tulad ng nangyari sa Navotas. Aminado naman si Secretary Kuna na kulang pa ang kahandaan ng bansa sa pagresponde sa malaking environmental fires gaya ng landfill fires, grass fires at forest fires. Aniya, karamihan sa kasalukuyang training ng mga responders ay nakatuon lamang sa urban fires o mga sunog sa gusali at kabahayan.
Dahil dito, nagsagawa na ng pagpupulong ang DENR at Bureau of Fire Protection para pag-usapan kung paano mapapalakas ang kakayahan ng mga responders sa paghawak ng mga sunog na may kinalaman sa basura at kalikasan. Nakipag-ugnayan na rin umano ang gobyerno sa mga posibleng international partners para sa capacity building at specialized training. Kabilang dito ang Japan International Cooperation Agency na tumutulong ngayon sa pagbibigay ng technical support at mga stratehiya sa firefighting at waste facility management. Samantala, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya at pribadong sektor na tumulong sa pag-apula ng sunog. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at ang ganap na pagbabalik sa normal na mga komunidad na naapektuhan ng insidente. Kabilang sa kanyang pinasalamatan ang Bureau of Fire Protection, Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, environmental teams, lokal na pamahalaan ng Navotas at mga pribadong kumpanyang San Miguel Corporation, Prime Infra at SM Prime dahil sa walang tigil na pagtugon sa sitwasyon. Nagpapasalamat din ang Pangulo sa gobyerno ng Japan para sa ibinigay nitong technical assistance sa gitna ng operasyon. Inatasan din ng punong ehekutibo ang mga kinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24/7 monitoring sa lugar kabilang ang air at water quality testing, thermal scanning para matiyak na wala ng hotspots at health monitoring para sa mga residenteng naapektuhan at maging sa mga responders na matagal na nagtratrabaho sa lugar. Nagsimula ang sunog sa 44-hectare Navotas Sanitary Landfill sa Barangay Tansan noong gabi ng April 10 matapos umabot sa ignition point ang methane gas na naipon mula sa nabubulok na basura. Dahil sa malawak na tambak na basura at patuloy na pagbuga ng methane, tumagal ng halos 1 buwan ang operasyon bago tuluyang ideklarang naapula ang sunog. Sa ngayon, bagamat wala nang nakikitang malalaking apoy sa landfill, nananatiling hamon para sa pamahalaan ang paglilinis ng lugar, pagpapanagot sa mga responsable at pagtiyak na hindi na muling malalagay sa panganib ang kalusugan ng publiko dahil sa kapabayaan at kakulangan sa maayos na waste management system sa bansa. Floyd Brenz, On Assignment. Basura ko, tapon ko. Matuto tayong mag-segregate dahil hindi lamang yan nakatutulong sa ating kalikasan. Tinuturuan din tayong maging responsable at disiplinadong mamamayan. Susunod sa On Assignment. Sana ugalingin natin na huwag natin ang pilitin yung mga bagay na hindi sa atin. Kung may mga nakita man tayo, mga gamit, cash, lalo na meron namang way para makauli natin sa may-ari. Gawin na natin yung mga possibilities na way para ma-return to sa kanila. Honesty is the best policy. Paano kung may nakuha kang pera na may kalakip na resibo pero walang contact number para maisauli ito? Yan ang kwentong good vibes na hatid sa atin ni Divine Bonilla On Assignment. Kuryente, upa sa bahay, tubig, pagkain. Parang listahan na hindi nauubos. Pero ang sweldo, ika nga mas mabilis pa sa 4:00. Kaya naman, kung may mapulot kang pera sa daan, anong gagawin mo? Mapapasabi ka ba agad ng, "Thank you, Lord"? Good afternoon po. I am May Julia of Quezon City. I am 43 years old. Meron akong small business sa Camp Crame along 3rd Avenue. Last April 21, 7 a.m. in the morning, papasok ako sa small business ko sa Crame. Alang Bonnie Serrano, naglalakad ako sa harap ng isang establishment. May nakita akong isang white envelope. Lagayan siya ng electric bill. So, una akong nakita yung cash. Kasi alam naman natin yung color ng 1,000 pesos, di ba? Una kong ginawa, dinangkot ko siya kasi cash yun eh.
Tapos may nakakita naman sa akin. Yung nasa likod ko. Pagkadampot ko, syempre, luminga-linga ako kung may nakakita ba sa akin, ganyan. So, wala naman. Bukod dun sa nasa likod ko. Kaya naman si May, hindi na nagdalawang isip. Agad niyang kinuha ang bill na may pera at hinanap ang may-ari nito. Sa tapat ng establishment, pumasok ako doon. Nagtanong-tanong din ako kung kanila ba yung bill na yun nalaglag. Tapos sabi yan, hindi daw. Kasi nga, part ng Marikina yung address ng electric bill. Tapos nag-iwan ako ng contact number ko dun sa isang establishment na yun. If ever may maghanap, mabilis ako mapupunta. Sa kabila ng paghahanap sa may-ari ng bill na may pera, may mga tumawag at lumapit na nagtangkang angkinin ang pera. Doon sa isang establishment na iniwanan ko na number, which is yun lang naman iniwanan ko na number, may nagki-claim daw na sa kanila yung bill with cash. Tapos nung tinatanong ko na, okay, sige. Ibigay mo sa akin yung exact name and address na nakalagay sa bill. Tapos hindi masabi. Hindi na nag-reply. So which is hindi naman pala talaga sila. Tapos sa isang app, may nag-chat din na sa kanila yung bill with cash. I-deposit ko na lang daw sa ganung account. Tapos mag-iwan na lang daw ako ng 500 para daw sa Sarili niyo po. para meron ako 500. Oo, parang ano niya yata yung reward sa akin, gano'n. Tapos tinanong ko din siya kung ano yung name na nakalagay sa bill tsaka address. Kasi hindi na rin nag-reply. Kaya naman, nang di matagpuan ang tunay na may-ari, imbis na angkinin, may kakaibang naisip si May gawin. Kaya mag-withdraw na ako. Doon ko lang nakita talaga na yung halaga ng pera na nakuha ko is worth 8,200. Tapos, pag kita ko sa bill, 8,000.92 ganyan yung value nung bill niya. So, syempre, nag-isip-isip ako kung para dun ba talaga yung pera na napulot ko. Nag-desisyon na lang ako sa sarili ko, syempre. Kaya ang ginawa ko, total, mag-withdraw naman ako, binayaran ko na lang din. Pero bago ako magbayad, kasi makakilala ko naman yun na dun sa bayad center na pinupuntahan ko. Sabi ko, ma, may napulot akong bill with cash. Bayad ko na lang to dyan. Kasi yun po. Sa hirap ng buhay, madaling piliin ang madali. Pero para kay May, mas mainam palaging piliin ang tama. Hindi, kasi hindi ako yun. Saka may address siya. Kumbaga, meron akong may way paano ko makakonect dun sa may-ari. Pero kung walang address, possible dun sa barangay, ma-report sa wagan. Pero may address kasi, ako na lang gumawa ng way. Kung anong best way, tsaka mas convenient ako. Yun, kaya binayaran ko na lang siya. Hindi ko na lang pinuntahan yung address na nandun sa electric bill. Kasi medyo malayo din talaga siya. Pag sinerch mo yung address, naduluduluhan po siya ng Marikina. Ang ginawa ni May, ikinatuwa ng mga netizens online. Matapos na itong i-post na siya ring naging daan para mahanap ang tunay na may-ari ng bill na may kasamang cash. Kasi pinost ko lang yun para magkaroon ako ng validation kung tama ba talaga yung ginawa ko na nagdesisyon ako sa pera na pulot ko na hindi naman sa akin. Kasi baka mamaya, sa iba pala yun. Kahit na halos magkadikit lang yung amount ng bill at saka yung pera na cash, yung pinaka-message, yung talagang may-ari. After 24 hours, nag-message na yung may-ari. Na-confirm nyo naman po na siya po talaga. Super thankful. Opo. Super thankful siya. Actually, nag-chat siya lang napakahaba na siya raw yung may-ari, ng bill,
thankful siya na nabayaran ko yung bill. Sana ugalingin natin na huwag natin angkilitin yung mga bagay na hindi sa kung may mga nakita man tayo, mga gamit, cash, lalo na meron namang way para makauli natin sa may-ari. Gawin na natin yung mga possibilities na way para ma-return to sa kanila. Diba? Sa huli, ang akala niyang maliit na bagay ay nag-iwan pala ng mensahe na kahit simpleng kabutihan, literal na kayang magbigay ng liwanag sa iba. Divine Grace Bonilla, On Assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman sa mga balita at usapin ng bayan. Ako po si Claizal Pardilia, On Assignment.